Pinasok ni Putin ang 2026 sa pag-aakalang na alam na niya ang lahat ng sagot. Pinagsisinungaling niya ang kanyang mga kasamahan tungkol sa mga tagumpay sa teritoryo para magkaroon siya ng kalamangan sa mga usapang pangkapayapaan. Ang Donbas ay babagsak na lang daw sa loob ng ilang buwan ayon sa kanila. At bilang suporta doon, nakakuha ang Russia ng teritoryo sa timog ng Ukraine na nagbigay daan para makagawa ito ng buffer zone upang pigilan ang mga tropa at supply na makarating sa mga tagapagtanggol ng Donbas. Ang laki ng pinagkaiba ng isang taon. Hindi na hawak ng Russia ang timog. Ukraine na ang may kontrol. Sa nakaraang 7 buwan, naglunsad ang Ukraine ng opensiba na halos walang makapaniwala. At ang opensibang yon ay nagbunga ng isang napakalaking tagumpay. 745 na kilometro kwadrado ng teritoryo ang nabawi. Ayon yan kay Pangulong Volodymyr Zelensky ng Ukraine na nagsabing nabawi ng Ukraine ang nakakagulat na 745 na kilometro kwadrado ng teritoryo noong 2026 na labis na sumira sa mga plano ni Putin para sa taon sa gayon. Ito sana ang taon kung kailan matutupad na ang bawat pangakong binitiwan ni Putin. Ipinahayag ng mga tagapagsalita ng Russia sa buong mundo na malapit nang bumagsak ang Ukraine na paparating na ang pagbagsak nito. At may pagbagsak ng paparating, ngunit ang Russia ang siyang napilayan ng husto. Kaya't nagkawatak-watak ang mga plano nito para sa 2026. Kahanga-hanga ang laki ng opensiba ng Ukraine. Ipinahayag ni Zelensky noong Agosto 2 na naganap ang karamihan ng kontra-atake ng Ukraine sa malawak na bahagi ng timog na linya ng labanan na umabot sa rehiyon kung saan nagsasanib ang Dnipro, Petrovsk, Zaporizhia at Donetsk. Sa kabuuan, sinasabi ni Zelensky na ginamit ng Ukraine ang kanilang kontra-opensiba upang mabawi ang 26 na mga pamayanan na lahat ay pinatibay upang maprotektahan laban sa mga susunod na pag-atake ng Russia. Isang kahihiyan ito para kay Putin. Hindi lang inalis ng Ukraine ang buffer zone na gustong likay ng Russia at ipapaliwanag namin kung bakit mahalaga iyon mamaya, kundi itinaboy din nila ang mga puwersa ng Russia mula sa mga lugar na akala nila ay ligtas na. Nakuha na. Walang tsansa ang Ukraine na gumawa ng kahit ano. Ang sinasabing lakas ng militar ng Russia ay muling pinagdududahan at ang mga sundalong inatasan ni Putin na hawakan ang timog ng Ukraine ay nabigong lubos dahil sa isang napakagaling na kontra-opensiba sa direksyon ng Alexandrovka. Lahat ito ay ayon sa plano ng Ukraine. Gaya ng sinabi ni Zelensky, ang operasyong opensiba naming ito ay isinagawa ng eksakto at may katumpakan ayon mismo sa plano. At lalo pang lumala ang sitwasyon para sa Russia. Napakalaki ng mga casualty na dinanas nila dahil sa kontra-opensiba ng Ukraine. Dahil sa aktibong operasyon ng ating mga tropa, malalaking pinsala ang naidulot sa puwersa ng mga mananakop. Umabot sa hindi bababa sa 9,000 at 550 ang nasawi at mahigit 6,000 at 600 ang nasugatan sa panig ng Russia ayon kay Zelensky. Iyan ay kabuuang 16,150 at 50 sundalong Ruso na naalis sa labanan sa isang bahagi lang ng frontline. Bahagi na dapat ilang ipinagtatanggol para bigyan daan ang mas malalim na opensiba laban sa Donetsk. Sinasaklaw ng bagong tinig ng Ukraine ang ilan sa mga pamayanang pinalaya ng Ukraine. Kabilang dito ang Yalta, Selerihay, Tobster, Novohatska at Hrushevskaya. Lahat ng ito ay nasa ilalim ng matinding pambubumba ng mga Ruso mula pa noong 2025 at nailikas na ang mga tao rito. Matagumpay ring namin na ng mga Rusong infiltrator ang paligid ng mga pamayanang ito. Kaya mas naging mahirap alisin ang impluwensya ng mga Ruso rito. Wala sa mga ito ang nakapigil sa mga tropa ng Ukraine. Nalampasan ang mga komplikasyon sa lohistika na dulot ng mga fortifikasyong ito at nakahanap ang Ukraine ng mga paraan para harapin ang mga reconnaissance at FPV drone na ginagamit ng Russia sa himpapawid. Ang nakita natin dito ay ang pinakamalaking opensiba na inilunsad ng Ukraine sa nakalipas na 2 taon. At sa Zaporizhia at sa malaking bahagi ng timog Ukraine, ang kontra-opensibang yon ay nagbalik sa mga puwersa ng Russia sa simula. Hawak na nila ang teritoryong ito. Ang kailangan lang nilang gawin ay panatilihin ito. Nabigo sila. At ngayon, ang trabahong halos 1 taon na ginawa ng Russia ay kailangang simulan muli laban sa mga tagapagtanggol ng Ukraine na mas handa na sa ikalawang pagkakataon. Galit na galit si Putin at dapat lang. Sa katunayan, hindi ito tungkol sa kanyang mga sundalo na sumuko sa lakas ng mas malaking puwersa ng Ukraine. May intindihan pa sana yun ni Putin kahit hindi siya matutuwa. Sa halip, naisa katuparan ng Ukraine ang kanilang kontra-opensiba gamit ang isang matalinong estratehiya. Isang bagay na hindi kailanman naisip ni Putin at ng kanyang hukbo. Magpapagalit lalo iyon kay Putin dahil muli na naman siyang nalamangan na naman sa talino. At nagsimula ang lahat ng ito sa isang malaking pagkakamali ng mga Ruso. Napag-usapan na natin ang tungkol sa Russia na hawak pa rin ang lahat ng mga pamayanang ito na dati nilang nawala at ang 745 na kilometro kwadrado ng teritoryo na matagumpay na nabawi ng Ukraine mula sa mga Ruso. Tama naman yon sa teknikal na aspeto. Pero mas malalim pa roon ang usapan. Hindi hinawakan ng Russia ang teritoryong ito sa pamamagitan ng pagpapadala ng malaking puwersa sa timog na rehiyon ng Ukraine na maaaring patibayin at gawing panimulang punto para sa mas malalim na opensiba. Sa halip, sinubukan ng Russia na iligaw, magkunwaring mas malaki ang kontrol nila kaysa sa totoong meron sila. Sa halip na malalaking mekanisadong pag-atake, nagpadala ang Russia ng maliliit na grupo ng mga infiltrator, minsan 2 o 3 sundalo lang bawat unit. At ang trabaho nila ay palihim na pumasok sa likod ng mga linya, mag-set up ng mga posisyon, at pinaka-importante para kay Putin, magdala ng mga watawat para makuhanan sila ng litrato at video na hawak ang teritoryo ng Ukraine. Ang operasyon ng pagtatanim ng watawat ay inaasahan sanang maging pagpapakita ng lakas ng Russia na magbibigay kay Putin ng kalamangan.
Sa halip, ito ang naging ugat ng kabiguan ng Russia sa timog. Ang ideya ay lokohin ang lahat, kabilang ang Ukraine. Naisipin na mas matibay ang pag-aangkin ng Russia sa teritoryong nakuha nila kaysa sa totoo. Huwag ninyo kaming maintindihan ng mali, naroon ang mga puwersa ng Russia. Matibay ang kanilang depensa at magiging mahirap silang paalisin. Ang nakita natin ay hindi ang malawakang pagsakop na sinubukan ipagmalaki ng Russia. At alam na ito ng Ukraine mula pa sa simula. Noong Pebrero at sa mismong panahon na inilunsad ng Ukraine ang kanilang kontra-opensiba, sinabi ng tagapagsalita ng Southern Defense Forces ng Ukraine na alam ng Ukraine kung ano mismo ang sinusubukang gawin ng Russia. Ayon sa aming intelihensya, ang mga unit ng Russia na kumikilos sa aksis ng Hulya, Pola at Alexandrivska, partikular ang mga unit ng reconnaissance sa zonang pang-operasyon ng ika-29 na hukbo ng Russia, ay inatasang magtanim ng mga watawat ng Federasyong Ruso mula Pebrero 14 hanggang 24 bago ang anibersaryo ng malawakang pananakop. Ayon kay Vladislav Voloshin na nagpapakita na ang mga operasyon ng Russia sa timog ay nagsisilbi sa layunin ng propaganda ni Putin tulad ng sa mga estratehikong pangangailangan ng militar ng Russia. Ito ay naging karaniwang estratehiya para sa Russia dahil ang kanilang operasyon ng pagtatanim ng watawak ay nangyayari sa buong harapan ayon sa ulat ng United 24 Media at madalas ay nagtatapos ito sa parehong paraan. Ang mga infiltrator na Ruso ay pumupunta sa likod ng mga linya, nagtatanim ng watawat at pagkatapos ay napapatay. Iyan, sa madaling salita, ang nangyayari sa timog ng Ukraine nitong nakaraang 6 na buwan o higit pa. Pero medyo mas komplikado pa roon. Hindi ito kaso ng mga puwersang Ruso na nagtatanim lang ng watawat, nagpapakuha ng litrato at pagkatapos ay tumatakbo palayo. Kapag naitayo na ang watawat, ang mga infiltrator na Ruso ay pumupuesto at naghihintay ng suporta na dumating. Napansin din ito ng Ukraine at doon lumitaw ang pagkakataon para mapahiya si Putin at mabawi ang malalaking bahagi ng teritoryo. Gayunpaman, hindi naglunsad ang Ukraine ng isang malakihang opensiba na maaring inaasahan ng Russia. Ang kwento ng pagpapalaya sa 745 na kilometro kwadrado ay tungkol sa maliliit na pag-atake na isinasagawa araw-araw. Lahat ng ito ay idinisenyo upang dahan-dahang pahinain ang kontrol ng Russia habang pinapaliit ang panganib sa mga puwersang panlupa ng Ukraine hanggat maaari. Iyan ang talino ng estratehiya ng Ukraine at ito ang huling inaasahan ng Russia. Sa halip na subukang kunin ang lahat ng sabay-sabay, ayon sa ulat ng Kiev Post, tinutukoy ng Ukraine ang kahinaan sa linya ng Russia at diun nila itutuon ang kanilang mga tropa at lakas militar sa kahinaang iyon. Mabibigla ang mga mananakop na Ruso habang ginagamit ng mga search and destroy squad ng Ukraine ang mga drone para hanapin at atakihin sila kasunod ng pagpasok ng mga puwersa sa lupa. Mamamatay o mapapaalis ang mga Ruso. Pagkatapos, magre-reset ang Ukraine, hahanapin ang susunod na kahinaan at ulitin ang proseso. Parang inilalatag mo ang mga piraso ng isang jigsaw puzzle para makagawa ng mas malaking butas at naisa katuparan ng Ukraine ang kanilang estratehiya ng walang kapintasan. Alam natin yan, hindi lang dahil sinabi ni Zelensky. Ipinapakita ng mga mapa ang lahat ng detalye at makikita na umatras ang mga puwersa ng Russia sa Alexandrovka at sa iba pang lugar. Pero bago tayo magpatuloy, paalala lang na pinapanood mo ang programang militar. Sumisilip kami sa likod ng mga balita para maibigay sa iyo ang buong larawan. Kung may natututunan ka mula sa aming channel, mag-subscribe ka na at i-enable ang notifications para hindi mo ma-miss ang alinman sa aming mga video. Ang talino ng estratehiya ng Ukraine ay may pangalawang antas. Ang pagtatanim ng watawat ng Rusya ay maaring nakita rin bilang isang paraan para akitin ng Ukraine na magsimula ng opensiba na magdudulot sa kanila ng mas maraming sundalo at kagamitan na mawawala. Pero hindi kumagat ang Ukraine sa pain. Hinayaan nitong magpatuloy ang Rusya sa kanilang laro ng watawat at sa halip ay tahimik na ginawa ang kanilang trabaho sa pag-aalis ng impluwensya ng Rusya sa teritoryong inaangkin ng Rusya. Oo, may mga paminsan-minsang anunsyo. Sa pagtatapos ng Pebrero, iniulat ng Ukraine ang paglaya ng 4 na kilometro kwadrado halimbawa. Pero ang mga ulat na ito ay palaging lumalabas pagkatapos na mangyari ang mga ito. Hindi kailanman alam ng Rusya kung ano ang susunod na tatargetin ng Ukraine o kailan. Kaya hindi sila nagkaroon ng pagkakataon na ihanda ang kanilang mga infiltrator para sa mga susunod na mangyayari. Makikita natin kung gaano kahusay ang ginawa ng Ukraine mula sa isang mapa na inilabas ng Deep State. Sinusubaybayan ng tagapagbigay ng open source intelligence ang mga pag-usad at pag-atras sa buong linya ng labanan. Noong Agosto 2, naglabas ito ng mapa na nagpapatunay sa lahat ng sinasabi ni Zelensky. Nakikita mo, yung mapusyaw na asul na bahagi, lahat ng yan ay teritoryong napalaya ng mga puwersa ng Ukraine mula sa kontrol ng Rusya. Noong 2026, itinatampok ng Deep State ang 19 na magkakaibang pamayanan sa loob ng isang asul na bahagi, kabilang ang ilan sa mga nabanggit natin kanina, gaya ng Yalta at Hrushchevskaya. Kabilang din dito ang Voronezh, Ternovka at Rivne. Lahat ng mga baryo na inaangkin ng Rusya na hawak nila pero nabawi ng Ukraine dahil sa estratehiya nitong unti-unting sinasamantala ang kahinaan ng mga linya ng Rusya. May isa pang aspeto sa lahat ng ito. Nagbubulag-bulagan ang Rusya. Bawiin natin yon. Hindi lang binabaliwala ng Rusya ang tagumpay ng Ukraine, kundi nagkukunwari pa itong parang hindi talaga nangyari ang de-Russification. Muli, makikita natin yan sa mga mapa. Ibinabahagi ng Russian military blogger na si Rybar kung ano ang sinasabi ng Rusya na nangyayari. Ang pula sa kanyang mapa ay ang sinasabing hawak ng Rusya. At makikita mong naka-highlight ang Alexandrovka na halos lubos ng kontrolado ng mga puwersa ng Rusya. Ngayon, bumalik tayo sa Deep State na mapa. Ang asul na bahagi na sinabi namin sa inyo ay kontrolado ng Ukraine. Ilang kilometro ang layo mula sa bahaging yon sa kanluran ay naroon ang Alexandrovka.
Eksaktong 23 kilometro ang layo. Lubos na hindi nagalaw, marahil maliban na lang sa paminsan-minsang unit ng paglusot na nakalusot sa harapan. Ito ang pagbaluktot ng realidad na ginagawa ng Russia upang magmukhang mas maganda ang kalagayan nila sa Ukraine kaysa sa totoong nangyayari. Ipinapakita ng isang mapa ang ganap na kontrol. Ang isa naman ay nagpapakita ng linya ng Ukraine na ilang kilometro ang layo mula sa isang pamayanan na sinasabi ng Russia na hawak nila. Mayroong hindi pagkakatugma sa larangan ng labanan dito. Nagbanggaan na ang kwento ng Russia at ang realidad. At ang realidad ay hindi pa nakuha ang Alexandrovka. Nawala sa Russia ang 745 na kilometro kwadrado ng Ukraine noong 2026. At ang huling opensiba na inaasahang magpapabagsak sa Ukraine at magdudulot ng pagbagsak ng Donbas ay lugmok na. Ang pagkakahiwalay na ito ay umaabot hanggang Kremlin at ilang beses na natin itong nakita ngayong taon. Gamitin nating halimbawa ang ipinamalita at ipinalabas sa buong bansa na pagpupulong ni Putin kasama ang hepe ng General Staff ng Sandatahang Lakas ng Russia, Valery Gerasimov, noong ika-3 ng Hulyo. Talagang pinalalalim ni Gerasimov ang kasinungalingan sa pagpupulong na iyon. Sa harap ng milyon-milyong manonood sa Russia, sinabi ng General kay Putin na nasakop ng Russia ang 133 pamayanan ng Ukraine mula Enero 1. Nakatumbas ng humigit kumulang 3,000 kilometro kwadrado ng Ukraine na nasakop, kung saan 636 na kilometro kwadrado sa teritoryong iyon ay nakuha noong Hunyo lamang. Mabilis ang pag-usad sa Alexandrovka at Huliopol ayon kay Gerasimov kay Putin. At ang pahayag na bumagsak na ang Alexandrovka ay lumabas din nung araw na yon. Ngunit lahat yon ay kasinungalingan. Tulad ng itinuro ng Kyiv Post, ang pinakamalapit na tropang Ruso na malamang ay mga infiltrator ay 15 kilometro ang layo mula sa Alexandrovka noong panahong yon. At muli, pinatutunayan ito ng Deep State Map na ibinahagi natin kanina. Inaangkin ng Rusya na sumusulong sila sa bawat sektor at ginagawa nila ang mga pahayag na ito kahit na aktibong itinutulak pabalik ng mga opensiba ng Ukraine ang kanilang mga puwersa. Sa isang artikulo noong Hunyo 30, binigyang diin na ito ng RIA, Russia, bago pa man ang mga maling pahayag ni Gerasimov. Ayon sa ulat, ang mga pagtatasa ni Putin tungkol sa tunay na kalagayan sa labanan sa Ukraine ay lalo pang lumalayo sa katotohanan kaysa dati. Napilitan si Putin na palakihin ang mga pagsulong ng Rusya. Alam man niya ito o hindi. Sa Konstantinivka, itinuro ng ulat na sinabi ni Putin na kontrolado ng Rusya ang 76% ng lugar. Mulay, nagkamali siya. Hindi pa rin bumabagsak ang Konstantinivka at abutin pa ng matagal na labanan bago makuha ng Rusya ang antas ng kontrol na sinasabi ni Putin. Nawalan na ng ugnayan sa realidad ang leader ng Rusya. Nasa ulap na siya habang nagsisinungaling para mapanatili ang kanyang bentahe o hinahayaan niyang malinlang siya ng mga general na sinasabi lang ang gusto niyang marinig. Dahil nawalan na tayo ng 745 na kilometro kwadrado at malayo pa tayo, ang Alexandrovka ay siguradong paraan para mawalan ka ng ranggo at posisyon. Ang opensiba ng Ukraine noong 2026 ay naghatid ng matinding pagmulat sa katotohanan kahit na gusto itong baliwalain ni Putin. Ganito katindi ang epekto nito. Sa ulat noong Agosto 1 tungkol sa opensiba ng Russia, inihambing ng Institute for the Study of War o ISW ang mga natamong teritoryo ng Russia mula Pebrero hanggang Hulyo ng 2026 sa mga naabot nito noong nakaraang taon. Ipinapakita ng mga numero kung gaano kasama ang naging takbo ng 2026 para sa Russia at kung gaano kaepektibo ang opensibang estratehiya ng Ukraine. Noong Pebrero 2025, inangkin ng Russia ang 354.09 na kilometro kwadrado ng Ukraine. Bumaba ito sa 122.73 na kilometro kwadrado noong 2026. Para sa Marso, ang mga numero ay 230.74 hanggang 23.04 na kilometro kwadrado. Mas malala pa ang naging tag-init para sa Rusya. Nakakuha sila ng 30.02 na kilometro kwadrado noong Hunyo at 37.85 na kilometro kwadrado noong Hulyo. Kumpara sa 481.87 at 455.74 ayon sa pagkakasunod noong mga buwang yon noong 2025. Maaring napansin ninyo na hindi namin isinama ang Abril at Mayo. Yon ay dahil may kakaiba sa mga buwang yon. Aktibong nawalan ng teritoryo ang Rusya sa parehong buwan. Nagtapos ito sa negatibo ng 116.01 na kilometro kwadrado noong Abril at 281.1 noong Mayo, na nagpapahiwatig na ito ang dalawang buwan kung kailan talagang nagsimulang umarangkada ang kontra-opensiba ng Ukraine. Para sa konteksto, nagawang maagaw ng Russia ang mahigit 700 kilometro kwadrado ng teritoryo ng Ukraine sa loob ng dalawang buwang yon noong 2025. Ito ang realidad para sa Russia. Ang taong inaasahan sanang magpapabagsak sa Ukraine ay naging patunay kung gaano kahina ang pag-usad ng Russia at kung gaano kaepektibo ang estratehiyang opensiba ng Ukraine. Tungkol naman sa paghina, hindi dahil mas kaunti ang mga sundalong ipinapadala ng Russia para sumalpok sa depensa ng Ukraine kaya hindi ito umuusad. Hindi ito kaso ng pag-atras para mag-ipon ng lakas bilang paghahanda sa mas malakas na pag-atake sa mga susunod na buwan. Ipinapakita ng bilang ng mga nasawi ang katotohanan yan. Noong Agosto 3, ibinunyag ni Zelensky na umabot na sa 225,500 ang mga kaswalti ng Russia sa unang 7 buwan ng 2026. Pwede tayong magkwenta ng kaunti para ipakita kung ano talaga ang ibig sabihin nito para sa panahong tinatalakay ng ISW sa kanilang pagsusuri. Una, aalisin natin ang mga kaswalti noong Enero na 31,680 ayon sa Al Jazeera. Kaya't magkakaroon tayo ng 173,000
3,820 na kaswalti mula Pebrero hanggang Hulyo. Sunod, bibilangin natin ang mga nakuha ng Russia para sa panahong yon. Ayon sa ISW, ang mga nakuha na yon, sa totoo lang, hindi naman talaga maituturing na mga nakuha. Sa loob ng 6 na buwang panahong ito, talagang nawalan ang Russia ng 183.47 na kilometro kwadrado. Ay hindi inaasahan yon, pero ipinapakita nito kung gaano kalaki ang naging epekto ng opensiba ng Ukraine. Sige, subukan natin ang ibang paraan. Magiging mabait tayo sa Russia at isasama natin ang mga paglusot bilang mga nakuha. Kahit na ang palihim na pagpapasok ng 1 o 2 sundalo sa isang lugar ay malayo pa sa pag-aangkin ng lugar na yon. Kasama na ang mga paglusot. Ayon sa mga datos ng ISW, 379.85 na kilometro kwadrado ang inaangkin ng Russia. Kaya sa pinakamagandang senaryo para sa Russia, nawalan pa rin sila ng 510.25 sundalo para sa bawat kilometro kwadrado na nakuha nila sa Ukraine mula Pebrero hanggang Hulyo. Hindi ito pang inibabaw, isa itong sakuna. Isang realidad na ayaw tanggapin ni Putin kahit sa pinakamagandang senaryo. At sa pinakamalala, higit 173,000 sundalo na ang isinakripisyo ng Russia para lang aktibong mawala ng teritoryo. Walang maniniwala na posible ito sa lahat ng yabang ng Russia na nagsimula ngayong taon, pero nangyayari na ito. At ito ang ibig sabihin nito para sa Russia. Ang buong dahilan kung bakit gustong hawakan ng Russia ang teritoryo sa timog ng Ukraine, lalo na sa pinagsasanib ng Dnipro, Petrovsk, Zaporizhia at Donetsk, ay para gumawa ng buffer zone na susuporta sa opensiba sa Donetsk. Simple lang ang ideya, gumawa ng buffer na pipigil sa Ukraine na magpadala ng mga tropa at supply papuntang Donetsk, kasabay ng pagpuwersa sa Ukraine na magsakripisyo ng mga sundalo sa timog na mas gugustuhin sana nitong nakikipaglaban sa linya ng mga kuta sa Donetsk. Maganda sa teorya, pero kapag ang pagpapatupad mo ay umaasa sa paglusot at nakasalubong nito ang mahusay na paunti-unting estratehiya ng Ukraine, lahat ito ay bumabagsak. Bumagsak na ang buffer at nararamdaman na ang mga epekto nito sa Donetsk. Dapat sana ay halos napahinanan ng Russia ang linya ng kuta sa ngayon. Ayon yun kay Putin na nagtakda ng deadline sa Setyembre para makuha ang oblast at tuluyang masiguro ang Donbas. Mayroon pang humigit kumulang 2 linggo ang Russia para gumawa ng himala at maisa katuparan yon. Dahil malayo pa rin ito sa pagkuha ng Konstantinivka, lalo na ang natitirang bahagi ng linya ng kuta. Sa totoo lang, Disyembre na ang deadline para sa Donetsk. Hindi rin yon mangyayari. Kaya ano nga ba ang mangyayari? Ngayon, may problema ngayon si Putin sa Alexandrovka dahil kailangan ng Russia na subukang mabawi ang 745 na kilometro kwadrado ng teritoryong nawala nito sa Ukraine noong 2026. Pero hindi kayang bawiin ng Russia ang teritoryong yon sa lupa. Napalakas na ng Ukraine ang depensa at ang mga puwersa ni Putin ay nakatutok karamihan sa Donetsk, habang limitado naman ang kanilang mga pag-atake sa timog. Kaya ang malamang na makikita natin siguro sa natitirang bahagi ng 2026 ay ang pagsubok ng Russia na gumamit ng mga pag-atake mula sa impapawid para pahinain ang Ukraine sa timog, marahil bilang paghahanda sa posibleng muling pagtulak pabalik sa hinaharap. Sa katunayan, nagsimula na ang ganitong paraan noong Hulyo 2. Iniulat ng Pravda na nagbagsak ang Russia ng 7 bombang panghimpapawid sa Alexandrovka na sumira sa 50 bahay at pumatay ng 1 tao. Iyan ay kakaibang paraan ng kontrato sa isang lugar na sinasabi mong nasakop mo kinabukasan, Russia. Ito ay desperasyon. Napipilitan ang Russia na umasa sa kanilang estratehiyang panghimpapawid dahil hindi na sila sapat na malapit sa Alexandrovka para tamaan ito ng maayos gamit ang artilyera o magsagawa ng mga pag-atake mula sa lupa. At lahat ng yan ay dahil sa Ukraine. Ang pagpapalaya ng 745 na kilometro kwadrado ng kanilang teritoryo ay nakasama kay Putin bilang propagandista. Ngunit tuluyang nilumpos si Putin bilang bigong estrategista. Ngayon, ang kaya nalang gawin ng Russia ay umatake mula sa impapawid at maaaring may isang bansa na may masasabi tungkol dyan. Ang Poland ay malapit nang makialam. Ang mga pag-atake sa himpapawid ng Rusya ay nagsisimula ng makaapekto sa Poland. Nung huling bahagi ng Hulyo, isang cruise missile ng Russia na Ka-100 at isa ang tumawid ng 70 kilometro papasok sa teritoryo ng Poland. Sinabi ng Rusya na aksidente yon. Alam ng Poland ang totoo at nagmumungkahi ito ng isang matapang na bagong estratehiya na maaaring maging katapusan ng pamamaraang panghimpapawid ng Rusya sa Ukraine. Kung gusto mong malaman kung ano ang estratehiyang ito at kung ano ang maaaring kahulugan nito para sa digmaan, may inihanda kaming perpektong video para sa iyo. Pero bago mo panuorin ang video na yon, huwag mong kalimutang mag-subscribe sa Military Show. Naglalatala kami ng pagsusuri ng mga pinakabagong kaganapan sa Ukraine araw-araw. At salamat sa panonood.